Weakest link ang turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang aide at bagman ng bise na nakatakdang tumestigo sa Martes sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or sadyang hindi ma-verify kasi masyadong broad. It's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara sa kanya. Ngayon pa lang pinabulaanan na ng kampo ng bise ang mga naunang pahayag ni Madriaga na siya ang bumuo ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group at nag-deliver umano ng confidential funds sa iba't ibang tao sa utos ni VP Sara. Sabi ni Attorney Paulo Panelo ni hindi anya siya kilala ng bise. Nakakuha rin ang kampo ng bise ng certification mula sa AFP, DND, OVP, DepEd at VP-SPG na nagsasabing hindi kailanman nagtrabaho roon si Madriaga. Naghain na ng kasong perjury ang kampo ng bise laban kay Madriaga at sasagutin daw nila ang mga paratang nito sa Senate Impeachment Court sakaling umabot doon. Hindi rin daw sa kanila nang gagaling ang anumang banta sa seguridad ni Madriaga. Nang tanungin kung sino ang tingin nilang handlers ni Madriaga, sabi ni Panelo, may mga suspecha sila, kabilang ang mga kalaban sa politika ng bise. Tingin nila kasama rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. Wala pang tugon dito si Trillanes. Dagdag ng kampo ng bise, questionable ang timing ng pagsasalita ni Madriaga ukol sa confidential funds dahil lumabas siya nang patapos na ang 1-year bar sa impeachment. Kaya po na nila sa komite, ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol kundi politika dahil walang laman. sabi ng isa sa mga miyembro ng komite na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, maingat sila sa pagtalakay sa impeachment ni VP Sara. Ingat na ingat si Chair Jinky Luistro, ingat na ingat ang buong komite sa pagkaproseso ng impeachment complaints. We are fully aware na kailangan by the book ang pag-process ng impeachment complaint. At yung isang very telling na fact ay hanggang ngayon, wala pa rin na isyung TRO ang Korte Suprema. Dagdag niya, sa pagdinig sa Martes nila gagawin ang vetting process kay Madriaga. Kung halimbawa, humarap siya at lumabas na wala naman palang laman, wala naman palang siyang alam, puro haka-haka lang o yung tinatawag na hearsay, o di ma-assess namin ngayon ang kaso. At kung sa ganon ay masasabi namin, hindi dapat matuloyan. But on the other hand, kung lumabas na totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang affidavit at talagang siya yung sinasabi ngang bagman, naku, malaking bagay yun. Imbitado rin sa pagdinig ng Kamara si VP Sara. Bukas na bukas ang pinto para kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing sa Tuesday at sa mga susunod pa ng mga hearing. Pumalag naman ang abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa sinabi ng abogado ni Vice President Duterte na weakest link ang kanyang kliyente sa impeachment hearing. Malinaw na pagtatangka raw ito na sirain ang kredibilidad ni Madriaga bilang testigo. Kung totoo raw na hindi apektado ang kampo ng bise sa sasabihin ng kanyang kliyente, hindi na raw nila kailangang siraan si Madriaga. Binigyang diin din ni Attorney Palad na handang tumestigo ang kanyang kliyente sa pagdinig ng Kamara kung saan ebidensyaan niya ang basihan ng kredibilidad at hindi press briefings. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News.